everyone! Ito po si Len para sa ating ika-14th day ng pag-aaral ng ating daily devotion video. So, bago po tayo magsimula, ayan, kamusta naman po ang lahat? It's Saturday. So, I do hope everyone is okay and everyone is at peace. Ayan. At mga oras na ng pahinga. So, bago pa tayo magpasimula, wag natin kakalimutan manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Pinasasalamatan po namin kayo para sa araw na ito, Panginoon, na kami ay magkakaroon muli ng pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, lagi ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at si Jesus lamang na inyong anak at kayo, Panginoon, ang maitaas sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ano man ang mga deepest prayer ng bawat mga taong makikinig at makakapakinig nito, Panginoon, ay nawa ay sila ay mapagpala, Panginoon, at mabuksan ng kanilang kaisipan at puso, Panginoon, at papasukin ng inyong anak na si Jesus sa kanilang buhay, lalo na kung hindi pa nila ito tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Muli, kayo po ang maging gabay sa aming pag-aaral, Panginoon, at hindi matatapos ang video na ito, Panginoon, na hindi na itataas at napapapurihan ng inyong dakilang pangalan. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong instrumento, Panginoon, sa pagpapahayag at kayo ang mataas at hindi po ako. Muli, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nasusulat. Babasahin ko muna sa Lucas 17:14. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Message. At nang makita nga daw ni Jesus ang 10 ketongin na iyon, ay inutusan sila ni Jesus. Lumakad daw ang mga iyon at magpatingin sa mga pari, at habang naglalakad daw mga ito, ay bigla silang gumaling at naging malinis. Application. Sa dami ng taong sumusunod at naghihintay kay Jesus, ay ang 10 ketongin lang na iyon ang tumawag sa pangalan niya. Kailangan nilang lumayo sa karamihan dahil nakakahawa ang sakit nila at marumi o naisumpa ang tingin sa kanila ng mga tao. Kaya ang utos sa kanila ni Jesus na magpatingin sa mga pari ay dahil ang mga iyon ang may kapangyarihang humatol sa isang tao kung ito ay malinis na. Dahil sinunod nila ang sinabi ni Jesus at naniniwala silang gagaling sila, ay nangyari nga iyon. Kaya ito ang patunay na kapag naniwala tayo kay Jesus, ang kagalingan o katuparan sa ating mga panalangin ay matutupad o mangyayari. Lalo na kung susunod tayo sa sinabi niya. So, di ba, very, very powerful itong mensahe na to. And actually, ito ang great revelation sa akin ni God. Kasi di ba na nagsimula tayo sa Lucas 17:1 is dun yung tungkol sa sanhi ng pagkakasala. Sumunod ay tungkol sa mga tungkulin ng alipin. Tapos eto yung pagpapagaling sa ketongin ng mga topic. So, pag pinag-connect mo siya, si Satan or si Satanas bilang Diablo na pinagsimulan ng ating kasalanan kung bakit tayo ay naging alipin, kasi di ba mga alipin yung tungkol sa naging topic. So tayo naging alipin ng kasalanan or ibig sabihin nahiwalay tayo sa magandang relasyon dapat natin sa Diyos, na dapat tayo ay kasama ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Pero dahil sa pagpasok ng kasalanan mula kay Satanas, kasi si Satanas, isa mga hindi nakakaalam, ay dati siyang anghel, pero nainggit siya sa Diyos at gusto niyang mas mataasan ng Diyos. So ang ginawa sa kanya ni Lord ay pinarusahan siya dahil ayaw ni Lord na merong mas may maging mataas sa kanya. Dahil siya nga ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at lumikha ng lahat. So yun na nga, naging alipin tayo ng kasalanan. So, napakatagal na tayo ay naging alipin at kailangan tayo ay matubos. Ayan. So, ang ipinadala ng ating Panginoong Diyos ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na walang bayad, libreng ibinigay sa atin bilang regalo na kung sino ang tatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at sasabihin ng kanilang mga labi, ay sila ay maliligtas. Subalit, para sa mga hindi tatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, nasa kanila pa rin yung pagkaalipin sa kasalanan. So, hindi nila makakamit ang buhay na walang hanggan. Kasi, sabi nga, si Jesus ang daan,
ang buhay at ang katotohanan. So, kung wala ka pang relasyon sa ating Panginoong Jesus, ay hindi mo makakamit ang buhay na walang hanggan, di ba? So, sabi, kapag ka ating tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kagaya sa nangyari sa 10 ketongin na to, sumunod lang sila at naniwala sila kay Jesus, di ba? Na inutusan. Kung tutuusin, parang mapapaisip sila, bakit kami pupunta sa mga pari? Kasi ang mga pari is kailangan malinis kami bago kami pumunta sa kanila. Wala kaming ketong. Kasi kung hindi kami papapasukin ng mga pari sa kanilang simbahan or dun sa area para sabihin sa mga tao na, itong 10 ketongin na to ay magaling at malinis na. Pero dahil naniwala sila at sumampalataya sa sinabi ni Jesus at tinawag nila sa Jesus na, Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin. So, once we declare and tinawag natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus at tinanggap siya at pinapasok sa ating puso, ang mga miracle ay mangyayari. Kung tutuusin yung kagalingan nilang yun, milagro yun. Kasi, syempre, ketong yun sakit na nakakahawa. At sakit na, kumbaga, hindi basta matatanggal sa iyo in an instant. Pero, di ba dahil nanampalataya at naniwala sila, at sumunod sila sa sinabi ni Jesus, automatically, instantly, naglalakad pa lang sila, on the way pa lang sila papunta sa mga pari, na hindi nila inisip na tatanggapin ba sila or hindi. Basta naniniwala sila, ang focus nila nandun sa sinabi at sinunod nila yung sinabi ni Jesus. So, nung sinunod nila, nangyari sa kanila yung miracle. 'Di ba? So, para sa atin, kung sino man yung mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesus, ito ay isang panawagan para sa atin. Na kung hindi pa kayo tumatanggap, you can sumabay kayo sa aking panalangin na ito. Ayan. So, pwede din itong closing, pero ito rin ay isang declaration kung talagang sa pag-sharing natin na ito ay na-touch na ang inyong puso na ay dapat pala na papasukin ko si Jesus sa aking puso at sa aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas, kasi para makamit ko yung buhay na walang hanggan. Kasi kung ire-reject natin si Jesus at hindi natin siya tatanggapin sa ating buhay, ang katotohanan na alipin pa rin kayo ng kasalanan, at ang mangyari sa inyo ay habang buhay na pagdurusa. Yan ang katotohanan na kung napapanood nyo na or nababasa nyo yung mga dati kong devotion sa Lucas na mas ahead na page, meron dun yung kwento ng tungkol sa mayaman na namatay at gusto niyang bumalik si Lazaro sa yung pulubi, bumalik sa mundo para balaan yung kanyang mga kapamilya. Pero sabi nga na ng Diyos, too late na kasi patay na siya 'di ba? So, para hindi mahuli ang lahat para sa bawat isa sa atin, ngayon na ang oras at panahon para tanggapin at papasukin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Before it's too late, kasi hindi natin alam bukas buhay pa ba tayo, di ba? So, dapat wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Talagang kung ngayon yung oras na hinihipo ka ni Lord sa iyong puso, pakaramdaman mo na, Lord, willing po ako na tanggapin ang inyong anak na si Jesus sa aking buhay. Kaya para dito sa mga gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, sumabay po kaya sa panalangin na ito ng pagtanggap. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, dahil hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero inialay niya ang kanyang buhay para tubusin ang aming kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. At isinusuko ko po, Panginoon, ang lahat ng aking kasalanan, Panginoon. Ang aking buhay ay isinusuko ko sa inyo, Panginoon. Kayo na po ang siyang maghari at mag-take over ng aking buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ibinigay na buhay na walang hanggan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. At ngayon tinatanggap po namin at pinapapasok namin ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, sa aming puso at sa aming buhay. Maghari siya, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sa magaganap na ito, Panginoon, ay magkakaroon ng pagbabago ang aming buhay, Panginoon. Kung saan ang aming mga dating kasalanan, Panginoon, ay hindi na namin babalikan, Panginoon. Bagkus ay mamumuhay po kami na gagayahin ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. At
Alam po namin, Panginoon, na dinidinig niyo kami dahil tinanggap na namin ang inyong anak na si Jesus. At Panginoon, alam po namin, Panginoon, na mananatili na sa amin ang inyong pag-ibig na walang hanggan at ang buhay na walang hanggan. Salamat po muli, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong panganayang bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ayan, napaiyak patuloy ako dahil sa pagpe-pray natin. So, salamat po sa inyo ng mga nanood. Parang I think yun na rin ang ating closing prayer. Basta sa lahat po ng may mga desire na mapalapit sa ating Panginoon, ayan, it's never too late. Habang may oras at may panahon pa tayo. Yan ang pangungusap ng Diyos na maging ano ko sa aking puso na makapagbahagi sa inyo ang mga nagiging revelation na ating Panginoon, kasi hindi natin alam kung kailan muling babalik ang ating Panginoong Jesus para kunin ng mga tumanggap sa Kanya. At hindi rin natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin dito. So much better na habang may oras at may panahon pa tayo, papasukin na natin siya sa ating buhay, and matuto tayo na magbasa ng Biblia, lalong higit ang Bagong Tipan, dahil dyan mas lalo niyong makikilala ang ating Panginoong Yesus at ang pag-ibig na walang hanggan sa atin ng ating Diyos Ama. So hanggang dyan na lamang po. Ingat po sa lahat, and God bless us all.